Sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awa tulong ng Diyos ay may panibago na naman tayong episode ng Andating Landas. At muli mga kapatid, kasama natin si kapatid na Noel. At nung nakaraang episode natin, mayroon siyang conversion story ng kanyang pagbalik sa tunay na simbahang nasa Biblia. Kaya itong mga pastor ng Baptist ito, tsaka yung mga miyembro, baka bumalik na rin ito sa simbahan eh. No, onti na lang yan. Manood lang kayo ng manood. I-block nyo ko ng i-block. Lalabas ang katotohanan, pastor ka. Sinasabi ko sa iyo. Pati yung mga miyembro mo, may araw rin kayo. Pag nakita ko kayo, didiskusyonin ko talaga kayo. Kahit saan, sinasabi ko sa inyo, makasalubong ko kayo, didiskusyonin ko talaga kayo. Bakit? Basahin natin ang 15:2 ng unang Korinto. Ganito ang ating mababasa. At sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Ligtas pala tayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ibig sabihin ng matyaga, kapatid na Noel, kahit saang lugar, kahit anong oras, ibig sabihin, obligado kang sundin ang utos ng Diyos. At isa sa manifestasyon nun, yung ginawa ni Cruz sa 23:15 ng Mateo, yung nakipagdebate, yung pumuna ng mali. Basahin natin sa 1:13 ng Tito, kapatid na Noel. Ang patotong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang sila'y magpakagaling sa pananampalataya. Ayan, para pala magpakagaling sa pananampalataya, yung may maling pananampalataya, sasawayin nating may kabagsikan. Sinasabi nila, kung talagang sa Diyos kayo, bakit kayo nang aaway? Talaga nang aaway kami dahil yun ang utos 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay walang maging pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyong masama, makisanib kayo sa mabuti. Ibig sabihin, yung pag-ibig na hindi paimbabaw na tinuturo ng mga apostoles, yung kapuotan mo yung masama. At yan ang purpose ng Andating Landas. Yan ang purpose ng palatuntunan na ito. Pumuna ng mali, hindi respetuhin ng mali, gaya ng binasa natin nung nakaraan, sa 44 ng awit, hindi nire-respetong sumusunod sa kabulaanan. Kaya nga naalala ko itong pastor ng Baptist, na binulgar natin nung nakaraan, kapatid na Noel, meron siyang ipinangangaral sa mga miyembro niya. Mas mabuti pakinggan natin O pakinggan natin ang sinasabi ng pastorato na ito. Matyaga, because we are dealing so much about the church history, kaya dapat po nating i-tackle lahat ito. Alang-alang po sa bawat isa na alam nyo kung paano sumagot sa mga nagtatanong ng pag-asang nasa inyo. At yan po ay nasa ating... At napakinggan natin, kapatid na Ruel, binasa niyo yung 3:15 of 1 Peter. Ang sabi niya dun sa mga alagad niya, sa mga pastor niya, o sa mga miyembro niya na inuuto niya, ba't inuuto? Nagmamalasakit sa hindi mabuting akala ito. Mas mabuti basahin natin ang 4:17 ng Galacia. May nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Subalit kayo, papel accept Jesus Christ as personal Savior. 2:8 verse 9 of Ephesians. John 3:16. Tapos na. Pag tinanong mo naman, hindi makasagot. Ibig sabihin, kapatid na Noel, mismong pastor pala nila, kinokontra nila. Bakit? Dahil kanina, pagkapanood natin sa video, ang sabi ni pastor, kailangan daw matakil yung aral ng Iglesia Katolika. Nahanda dapat sila sa pagsagot. Tanong, nung na-enkwentro natin yung kanilang mga miyembro, handa pa sa pagsagot yung mga miyembro nila? Panoodin natin mga kapatid, kung paano sila tumaliwas sa kanilang pastor at hindi sinunod ang 3:15 ng unang Pedro na ang sabi ni Pedro, handa dapat sa pagsagot na siyang ipinangangaral ng pastor nila pagdating sa simbahang Katoliko. Panoodin natin. Tagapagligtas. Iyak na. Si Jesus ang tagapagligtas. Tanong, sa 1:18 ng Kolosas, sino ang ulo ng simbahan? Ang Kristo o ikaw? Si Jesus. Ayun! Ayon sa Webe 31 ng gawa sa Greek Interlinear, ano ang kahulugan ng salitang katholes na kinakatawan ni Kristo bilang pangulo? Universal o ununiversal? Okay, mga... napanood mo, kapatid na Noel, di na makasagot no? Wala na, di na Ibig sabihin, hindi sila nakikinig sa pastor nila. Kaya, alam nyo, pastor, hindi ko nalang papangalanan ito Pastor Sabinyan. Yung mga miyembro mo, pagsabihan mo, kung pwede, hampasin mo ng hanger. Bakit, kapatid na Noel? Tanong mo sa akin, bakit? Hindi nakikinig sa kanya Bakit? Kasabi-sabi ng pastor niya, handa sa pagsagot. Samantalang yung mga miyembro, pag diniskusyon mo, pag tinanong mo, hindi naman pala makasagot, wala naman palang alam. Ay, nako. Kaya nga, hindi na nakakapagtaka, bakit blinak ako ni pastor? Kahit ako. Blinak ka rin? Oo, blinak ako. Ay, pabihira naman, paano naging pastor ito? Ang alam niya lang, dumaldal. Pero wala siyang gawa. Sa makatwid, patay yung pananampalataya niya kasi tinuturo niya, pananampalataya na, mamaya i-play natin, kapatid na Noel,
Kung may pananampalataya, sabihin na natin, totoo sila. O pagbigyan na natin, totoo na kayo. Nasa inyo ang Diyos. No? Ayaw mo naman makipagdiskusyon. Ayaw mo naman makipagbaka. Kundi bagkus blinak mo ko. Blinak mo si kapatid na Noel. Sakdal ba pananampalataya mo? O pakinggan mo, pastor, para may maituro ka sa linggo. Manay-daldal ka lang, wala kang gawa 2:26 ng Santiago. Sapagkat kung paanong katawan na walang espiritu'y patay, ay gayon din ang pananampalatayang hiwalay sa gawa, patay. Ngayon, pananampalataya lang ba meron si pastor? Pagpalagay natin, totoo yung pananampalataya niya, no? Ayaw niya naman gumawa. Ayaw niya naman sumagot sa tanong. Ang ginagawa niya lang, paninira sa Iglesia Katolika, no? Pag ginamon mo ng diskusyon, ng bla-black. Panoodin natin yung pamblablak. Ito patunay, ha? Pastor, panindigan mo kasi sinasabi mo. Hindi puro salita ka lang ng salita sa how to defend your faith, Roman Catholic Church. Kalaban daw eka ng Ebanghelyo ang Catholic Church. Tingnan mo, blinak mo ko. Panoodin natin. Ayaw, di ma. Nakita mo, no? Blinak! Malinaw na malinaw. This person is unavailable. On Messenger. Pero available sa pangloloko. Available sa paninira sa aral ng simbahan. Pero pag pinatulan, takbo na sa aparador. Kaya kaparehas ito ng iglesia ni Manalo Kung si Eduardo Manalo nagtatago sa aparador, ito naman nagtatago sa bala na kung saan nagtatago ito, Pero mahahanap ka rin namin, pastor, yan ang tandaan mo. At pag nakita ka namin, automatically, didiskusyonin ka namin. May papel kaming dala, magpirmahan tayo, patunayan mo na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos, patutunayan ko si Santa Maria ina ng Diyos. Pangalawang tema, patunayan mong hindi itinatag ni Kristo ang simbahang Katoliko, patutunayan ko, itinatag ni Kristo ang simbahang Katoliko at sa demonyo ka, ayon sa Biblia. Kasama ka dun sa mga lumabas pintuan ng Hades. Basahin natin ang 16:18 ng Mateo. Ikay Pedro, sa ibabaw ng Baptist Church na ito, mali. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Baptist Church. Baptist ba? Tuloy natin. Itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades, hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kung yung pintuan nga ng Hades, hindi magsisipanaig, paano pa kaya itong mga pastor ng demonyo na ito, na mga lumalabas doon sa pintuan ng Hades para umihi, tsaka tumae, para siraan ng simbahan. Dahil technique nila yun Ngayon, meron siyang birada tungkol sa baptiso, na Greek word, na translated in 28:19 of Matthew. Tingnan mo kung hindi pangloloko na naman ito sa kapwa-tao. Pakinggan natin. So, pag sinabing babautismohan, makikita mo po sa Grego salita yung baptizo. Na kapag tinrace nyo, tingnan nyo yung lexicon, dictionary ng Grego at English, baptizo, yung baptism, sa Grego ay baptizo, at ang English nito ay to immerse. Sa Tagalog, ang to immerse ay ilulubog. Nakuha nyo po? Kaya, very offensive po yan sapagkat kumukontra sa traditional ng Catholic yung binyag na buhos o kaya uwisik. At binasa niya yung original Greek word ng baptizo. Immerse, ilulubog daw. Wala naman tayong tutol dun tingnan mo kung ito magbasa ng Greek, pinuputol. Bakit? Dahil dalawa ang kahulugan, andyan sa Greek interlineal, nung salitang baptizo o yung salitang immerse. Hindi lang basta lubog. Pwede ring buhos. Dahil wala ka namang mababasa sa Biblia na pinagbawal ni Kristo na magbautismo ng buhos. Bakit? Unang-una, ang nagbautismo sa ating Panginoong Hesukristo, si Juan Bautista. Si Juan Bautista, Hudyo. Ang kinaugalian ng mga Hudyo, buhos, ayon sa kanyang tradisyon. Tanong, may tradisyon ba sa Biblia? O basahin natin sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika. Palibasa ito, iba tradisyon nito Ikapu. Panloloko sa mga miyembro, pamimigay ng papel. Saan mo naman nabasa sa Biblia? Lahamon kita. Saan mo naman mababasa sa Biblia mga apostol nagbigay ng papel sa mga tao para dumalo dun sa congregation nila? Wala sa Biblia yun Kaya puro wala sa Biblia mga pinagtuturo ng pastor na ito O basahin natin sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika. Panghawakan ninyong tradisyon na sa inyo'y ipinangangaral ko. At isa doon sa manifestasyon o tradisyon
yung klase ng ipinangbautismo kay Kristo. Dahil ang sabi ni Kristo, ayon sa Biblia, babautismuhan kayo kung anong ipinangbautismo sa akin. Tanong, ano ba pinangbautismo kay Kristo? Tubig. Sa papaanong paraan ba binautismuhan si Kristo? Wala ka namang mababasang inilubog. Tama naman yung binabasa niyang baptiso. Pero dalawa ang pakahulugan nun, lubog at hindi lubog. Binabasa niya yung immerse lang. Kung tinan mo kung magbasa ng Greek ito, pinuputol. Putol-putol, chap-chap ito. Bakit? Dahil si Juan Bautista ay Hudyo, ang kinaugalian ng mga Hudyo, pag sila'y magbibinyag o magbabautismo, buhos. Kaya, kinaugalian ng mga misyon, kung sila'y magbabautismo ay buhos, sa papaanong paraan binautismohan si Kristo? Buhos. At wala ka namang mababasa sa Biblia, pastor, na bawal magbautismo ng buhos. Basahin natin ang 28:19 ng Mateo. Ito, matututo ka na naman. May ituturo ko na naman sa worship service nyo. Basahin natin. Dahil nga dito'y magsiyahon kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad. At sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Wala namang sinabing, bautismuhan nyo, ilubog nyo sa drum. Wala kang mababasa, open parenthesis yung baptiso. Bakit? Dahil dalawang pakahulugan nun. Hindi lang pumapatungkol sa paglubog, kundi sa tradisyon ng mga Hudyo, gaya ng ipinangbautismo sa ating Panginoong Hesukristo. Na ano? Na ang kinaugalian ng mga Hudyo, lalo na si San Juan Bautista na Hudyo, buhos. At ganun ang ginawa sa ating Panginoong Hesukristo. Bagamat wala tayong mababasa letra por letra, pero sa diwa meron. At ayon sa konteksto mismo ng Biblia at sa mga sinaunang manuskrito ng Biblia, hindi may maituturo ka na naman sa mga ano mo. Kaya wag mong pagkontrahin, pastor, na mali magbautismo ng buhos. Ikaw, bautismohan kita. Bautismohan kita, pastor. Gusto mo? Baka ayaw mong bautismohan, ha? Ibig sabihin niya, takot ka sa tubig. Baka may rabies ka. Pero di naman natin sinasabing may rabies itong pastor. Baka lang, baka. Hindi paratang yun kasi baka. Nagtatanong. Kasi puro, katres-tres ng galasi yung sinasabi. Basahin nga natin. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula kayo sa espiritu, ngayon magtatapos kayo sa laman. At sinabi niya rin, hindi ko lang na-record, kapatid na Noel, galing daw siya sa Katoliko. Kung ang Katoliko, ayon sa historya at ayon sa Biblia, ang simbahang itinayo ni Kristo, umurong pala sa pananampalataya ito. At ayon kay Pablo, yung mga umurong sa pananampalataya, sa tres-tres ng Galacia, tanga. Kaya kung ang pastor na ito, umurong sa pananampalataya, ayon sa sambayan ng Filipino version sa tres-tres ng Galacia, anong tawag sa kanya? Ikaw may sabi niyan, hindi ako, ha? Kaya mga kapatid, kung pag-aaralan natin, hindi tayo maloloko ng mga ganitong klaseng propaganda laban sa Iglesia Katolika, Dahil utos naman magsuri, 4:1 ng unang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng espiritu. Kaya, kung pag-aaralan natin kung sinong nagbautismo kay Kristo, si Juan Bautista. At si Juan Bautista ay Hudyo at ang kinaugalian ng mga Hudyo pagdating sa bautismo, buhos. Sapagkat yun ang kanilang tradisyon na ganun rin ang ipinambautismo kay Kristo. Sapagkat wala ka namang mababasa ni si Jesucristo, paglusong sa tubig, inilubog. Hindi inilubog. Wala kang mababasa nun. Kundi ang pinambautismo sa kanya, yung tradisyon ng mga Hudyo na buhos. At yan ang hindi naintindihan ng pastor na ito. Bakit? Kinukontra sarili niya. Kamang mga pinagsasasabi, puro paninira sa simbahan. Black naman pala. Ngayon, meron siyang hamon, kapatid na Noel. May hamon siya sa mga kapatid na Katoliko. Biruin mo, mga ordinaryong kapatid na Katoliko, hinahamon niya. Ako hamunin mo, pupuntahan kita sa kapilya mo. Isang beses lang, pastor. Ako hamunin mo, pupuntahan talaga kita dyan. Malaki na muscle mo? Malaki na muscle mo sa diskusyon? Sige, pupuntahan kita dyan. Maghamon ka. Katunayan, ako pa lang naman na naghahamon. Hindi ka naman naghahamon. Ipinatulan lang kita. Naawa ko sa'yo. Pakinggan natin mga kapatid ang kanyang hamon. Pakinggan niyo. Baby, binibigyan nila. Now, sa mga nakikinig na Catholic, ay hinahamon ko kayo. Buksan nyo ang Bible nyo kung may makita kayong infant baptism. Basahin nyo kung tinuturo sa Bible, sa New Testament, dyan lang galing ang Church ng Panginoon, sa New Testament, na iniindurso, tinuturo ng Panginoon, na bibinyagan yung baby. Napanood si pastor ng Baptist na may hamon siya, ang tapang, no? Tapang sa social media. Pero pag chinat mo naman, ng blablak. Kaya ang hamon niya,
Sabi niya, kayo mga Katoliko, may paturo-turo pa no? Hindi mo alam kung sino yung subject of the sentence. Sabihin mo lang, ako, pupuntahan kita dyan. Hindi puro daldal ka dyan. Lalabas niyan, kamangmangan mga pinagsasasabi mo O basahin ulit natin ang 24:9 ng Kawikaan. Ang pag-iisip ng kamangmangan, nasa Biblia, kasalanan. Ano yung sinasabi niya? Kamangmangan o hindi? Kasinungalingan o hindi? O sinong ama niya? Diablo. O basahin ulit natin ng 8:44. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nasa ng inyong amang inyong ibig gawin sapagkat siya'y sinungaling. Sinungaling ba siya o hindi? Sinungaling. Bakit? Sapagkat yung sinasabi niya, history, not history. Sariling kwento, hindi kwento ng kasaysayan. Nautos sa 8:8 ng Job na read the book of history and see. Ngayon, tsaka natin papatulan yung iba niyang patutsada, tapusin muna natin sagutin itong kanyang kasinungalingan. Ngayon, may hamon siya na sa New Testament, sapagkat yun nagsimula ang iglesia at mga apostoles. Sabi niya, no? Meron ka ba kang mababasang infant baptism? Meron. Hindi letra por letra. Kasi kung maghahanap kang letra por letra, hanapan ka namin. Saan mababasa ang Baptist Church sa Biblia? Wala. Saan mababasa si June Mariano sa Biblia? Wala. Ibig sabihin pala, hindi ka totoo. Hindi. Sapagkat ang pananampalataya namin na natutunan namin sa mga apostoles sa 3:6 ng 2 Korinto na kami naman na pinamaging sapat na ministro ng bagong tipan. Hindi sa titik. Ang gusto niya titik. Nako, baka wag na nating daanin sa mahalay na paraan Kasi medyo mahalay yung pagkakabanggis ng titik, Pag tinanggal mo yung K, iba na lalabas kapatid na Noel Parang yun ang gusto niya, Parang yun ang gusto niya, kapatid na Noel. Tanggalin yung K. Kasi ang hanap niya, titik, infant baptism. Kung letra por letra, wala. Parang yung iglesia nyo. Pag sinerch natin sa Biblia, Baptist Church Living, yung Binyan Laguna, wala. Ngayon, ayon sa konteksto ng Biblia, meron bang infant baptism? Meron. Katunayan, si Apostol Pablo nagbautismo ng bata. Paano kayon? Ang bautismo para lang sa mga nagkasala, yung mga sanggol, di naman pwede sumampalataya at magkasala yan. Di pag-aralan natin. Pastor, may ituturo ka na naman. Pasalamat ka, pinapansin kita sa Facebook, may naituturo ka. O kung hindi kita pinansin, wala ka maituturo sa linggo. Sige ka. Basahin natin sa 22:16 ng Gawa. Baka hindi mo alam to, Pastor. 22:16 of Book of Acts. Englishin ko na kasi parang Inglesero ka Basahin natin sa 22:16 ng Gawa. At narito, magtindig ka. At ikay magbautismo rin. At hugasan mo ang iyong kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, kahugas pala ng kasalanan natin yung bautismo. Therefore, applicable ang bautismo para sa mga nagkasala. Ngayon, sa Biblia, ayon kay Apostol Pablo, lahat ng tao nagkasala. Tama. Ang sanggol, tao ba? Tao. Alang naman pusa yun. Lalabas nun, kapatid na Noel, iba yung tuta sa aso. At hindi kuting ang pusa. Ngayon, basahin natin dito sa 5:12 ng Roma, ganito ang ating mababasa. Pastor, may maituturo ka na naman pasalamat ka. Basahin natin. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Pag sinabing lahat, kasama ba lahat ng tao doon o hindi? Kasama. Yung sanggol, tao ba? Hindi. Tao. Ngayong tao ang sanggol, kapatid na Noel, kasama ba ito sa mga nagkasala? Ayon kay Pablo? Kasama. Ngayong kasama, sa paanong paraan mapapatawad ito? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng binyag o bautismo. Dahil ayon mismo kay Pablo, sa 22:16 ng Gawa, hugasan mo ang iyong kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Dahil wala ka namang mababasang bawal magbautismo ng bata. Bakit? Dahil mismo si Apostol Pablo nagbautismo ng bata. Paano mo ngayon tututulan niya? Nabasa na. Kung showdown yun. Kung mabasa ko, gigibain mo templo mo. Ngayon, nabasa. Giba na kung diskusyon. Kaya ayaw bulldozer na. Anong basa? Basahin natin dito sa 16:33 ng Gawa. Ganito ang ating mababasa. At pagdakay hinugasan niya ang kanilang mga latay at binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya.
and his whole family. Ibig sabihin, si Apostol Pablo nagbautismo ng buong sambahayan. Pag sinabing sambahayan, nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, pati bunso. O baka nilalaro ni pastor yon. Ulitin natin. Pag sinabing sambahayan, sa malalim na Tagalog, pamilya. At hindi mabubuo ang pamilya kung walang bata, kung walang sanggol. Ilalabas doon, baog ka. Si pastor na lang sana yung baog sa pananampalataya. Sapagkat puro salita lang, wala namang gawa 2:26 ng Santiago. May ano kami may batayan kami. Hindi history ito. History ito. Biblical ito. Katunayan, meron ka lang natututunan unti-unti. Baka mamaya umanib ka na sa simbahang Katoliko niyan, pastor. Ngayon, anong sabi ni Apostol Pablo? Pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Pag sinabing buong sambahayan, kasama sanggol doon dahil hindi naman mabubuo ang sambahayan kung walang sanggol. Therefore, si Apostol Pablo mismo nagbinyag o nagbautismo ng bata sapagkat ang sabi sa 5:12 ng Roma, lahat ng tao nagkasala kasama bata. Ngayon, meron siyang isang patutsada, hindi ko na lang in-record. Ang sabi niya, kapatid na Noel, ang may karapatan lang mabautismuhan yung sumasampalataya. Ang bata, hindi naman sumasampalataya. Bakit babautismuhan niya? Bakit takot kang bautismuhan yung bata? Ayaw mo tanggalin yung kasalanan ng mga bata ayon sa 5:12 ng Roma? Ha? Talagang salbahe pala ito, no? Gustong maimpyerno yung mga sanggol, maging kaaway ng Diyos dahil doon sa mortal na kasalanan, dahil doon sa original sin. Isa lang naman ikapagpapahugas dyan yung bautismo na siyang konteksto ng pagtanggap kay Kristo. Kaya, kung hindi man sumampalataya ang bata, verbatim, na sinabi niyang sumasampalataya ako, sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng banal na bautismo, gaya ng ginawa ni Apostol Pablo, nakasampalataya na siya kay Kristo. Dahil ang konteksto ng pananampalataya sa Biblia, o baka hindi mo alam to ayon sa 12:48 ng 1, yung pagtanggap kay Kristo. Sa papaanong paraan? Ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa aking salita. Therefore, ang pagtanggap kay Kristo, pagsampalataya kay Kristo, pagtanggap sa salita ni Kristo. At isa doon sa salita ni Kristo, yung nasa 28:19 ng Mateo, na magbautismo. Sapagkat yung bautismo, sa 22:16 ng Gawa, yun ang ikapagpapahugas ng kasalanan o original sin na naman na rin mismo ng mga sanggol. Biruin mo itong si Tatang Pastor, ayaw bautismohan yung mga sanggol. Gustong maimpyerno? Walang awa. Gusto niya mandamay mo ba? Kasi alam niya siguro kung saan siya didestino no? Kaya pati yung mga sanggol gusto na idamay. Pero may kasama daw siya. Ngayon, mga kapatid, napakalinaw. Utos ba ng Diyos o hindi? Utos. Tama. Ang bata, hindi sumasampalataya verbatim. Pero isa sa uri ng pagsampalataya sa Biblia, yung pagtanggap sa utos ni Kristo ayon sa 12:48 ng 1. Dahil ang pagtatakil kay Kristo, pagtatakil sa aral ni Kristo. At isa sa aral ni Kristo, yung bautismo na ikapagpapahugas ng kasalanan, na maski mismo si Apostol Pablo sa 16:33 ng Gawa, nagbautismo ng buong sambahayan. Pag sinabing sambahayan, nanay, tatay, ate, kuya, bunso, kasama sanggol doon. Dahil hindi naman mabubuo ang sambahayan kung walang sanggol. Kaya kung si Pablo nagbautismo ng buong sambahayan, nagbautismo ba siya ng sanggol o hindi? Nagbautismo. Ngayong nagbautismo ng sanggol si Apostol Pablo, meron ba tayong nabasang infant baptism o wala? Meron. Ngayong meron. Kung diskusyon ito, giba na ba kapilya niya? Bulldozer na ba kapilya niya? O, kaya hindi na ako magtataka. Hindi talaga lalaban ng debate itong pastor nito. Kaya ituloy mo lang, pastor. Marami pa akong regalo sa'yo. Tandaan mo yan. Kaya nga ang sabi nga ni Batang Quiapo, si Tanggol, may isang salita ako dahil taga Quiapo ako. Ako naman, may isang salita ako dahil taga Laguna ako. At ayon sa Biblia, ang sinasabi ko na siyang turo ng simbahan na binabaluktot mo. Masama yan, pastor. Para makakuha ka ng miyembro, sisiraan mo ang simbahang Katolika? Ba't hindi mo siraan ng Muslim? Hindi ba against ka sa Muslim? Takot ka, no? Ha? Ba't puro Iglesia Katolika lang nilalabanan mo? Kasi alam mo, ayon sa itinuro rin sa'yo ng elder mo, ewan ko kung may elder ito, kung siya lang mismo nagtayo ng iglesia niya, walang alam daw sa Biblia ang Iglesia Katolika. O, subukan mo, diskusyon tayo. Youth pa lang ako, ha? Paano kaya pag nakalaban mo pa yung mga mentor namin, pastor? Baka bumaluktot ka na sa sobrang dapa.
Kaya pakinggan pa natin ang isa niyang patutsada na kung tayo daw ang may-ari ng Biblia, ba't hindi daw natin sinusunod? O, pakinggan natin ang isa pang panloloko. Kayo palang may-ari ng Bible, ba't hindi niyo sinusunod? Pinagbabawal na tawaging father ang pare. O yan ay utos sa Biblia. Sabi niyo sa inyong Biblia, ba't hindi niyo sinusunod yung utos na huwag tawaging father ang tagapanguna sa iglesia? Don't you know? Ayan, at ating napakinggan ang kanyang isa pang sinasabing pangloloko, mga kapatid, na kung tayo daw ang may-ari ng Bible, bakit daw hindi natin sinusunod ang mga nakasulat sa Biblia, gaya ng 23:9 ng Mateo na huwag tatawag ng Ama. Unang-una, huwag mo sabihin kung kayo may-ari. Talaga kaming may-ari ng Biblia. Sapagkat ang mga nagsulat, mga propeta, mga inutusan ng Diyos, at sa bagong tipan mga apostoles, yung mga nakita't narinig nila, hindi nakita't narinig mo. Sa demonyo yun 1:3 ng unang 1, basahin natin. Yung aming nakita't narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Sa papaanong paraan ibinabalita? 14:37 ng unang Korinto, may maituturo ka na naman, pastor. Alalahanin ninyong mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mga nakita't narinig na mga apostoles, utos pala ng Panginoon yun. Tanong, saan ba kaanib ang mga apostoles? Lalo na itong si Apostol Pablo. Sa 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, dun sa Iglesia ng Diyos o sa Greek Ecclesian Tooteo. Hindi Baptist Church. Sapagkat ang Baptist, utos yun, bautismo yun, hindi samahan yun na inirehistro sa Security and Exchange Commission na nagsimula sa Binyan City, Laguna. Nag-umpisa ang tunay na iglesia sa Jerusalem, hindi sa Binyan, Laguna. Pagaling sa Binyan, Laguna, peke yan. Tatag ng tao yan. Tatag yan ni Mariano. Iglesia ni Mariano yan. Gaya na itong pastor ng Baptist na ito. Ngayon, tuloy tayo. Kung ang Iglesia ng Diyos o Ecclesian Tooteo, doon nakaanib si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo inutusan ng Diyos na magsulat at iba pang mga apostoles na siyang kaanib rin doon sa Ecclesian Tooteo o sa Iglesia ng Diyos. Anong nangyari doon? Sa 28:19 ng Mateo, nangalat. Napunta sa Roma, sa 1:7 ng Roma, na inibig ng Diyos, hindi Binyan, Laguna. Na Iglesia ni Mariano. Ano sabi ng mga apostoles? Masahin natin sa 9:31 ng Gawa sa Greek. Baka wala kang ganito, pastor, ha? Bibigyan kita, padadalhan kita sa Shopee. Basahin natin sa 9:31 ng Gawa, Ecclesian Poinem et Ecclesian Catholes. Ibig sabihin ng Catholes, universal, means Catholic. Ngayon napunta sa Roma, ang sabi ni Ignacio, Roman Catholic Church o One Holy Catholic and Apostolic Church. Because the true Church of God and true Church of Christ is the Catholic Church, founded 33 AD in Jerusalem, not in Binyan City, Laguna. Ngayon, tuloy tayo sa kanyang pangbugoyo, mga kapatid, at sa kanyang pangloloko, na kung tayo daw ang may-ari ng Biblia, ay bakit hindi daw natin sinusunod gaya ng nasa 23:9 ng Mateo na huwag patawag na Ama. Basahin na natin, di mo binasa, para naman may matutunan ka, pastor. Biruin mo, pastor ka, sa amin ka lang natututo, para may maituro ka kada linggo. Basahin natin ang 23:9 ng Mateo. Mukhang nalimutan niya pa yung talata, kapatid na Noel, kaya di niya binasa. Basahin na natin para kay pastor. Na huwag ninyong tawaging amang sino man tao sa lupa, sapagkat iisang inyong Ama sa makatwid bagasya na nasa langit. Kaya yan ay kinotes niya. Kung kayo may-ari ng Biblia, bakit nilalabag niyo ang 23:9 of Book of Matthew? Na huwag tatawag na Ama pagdating sa lupa. Ba't si Apostol Juan tumawag na Ama? Sinulatan ng mga apostol at sa mga alagad at yung mga church fathers at tinawag na mga Ama. Masahin natin sa 2:13 ng unang 1, ganito ang ating mababasa. Pakinggan mo, pastor, ha? Binabati ko kayo o sinusulatan ko kayo, mga ama. In English, sa King James Version o sa New Standard Version na nakalagay ay writing to you, fathers. Plural. Ibig sabihin, maraming tinawag na ama si Apostol Juan. Kasama sila Apostol Pablo, si Mateo, Lucas, etc. na siyang mga alagad ni Kristo. Ibig sabihin, tinawag silang ama. Akala ko ba sa 23:9 ng Mateo, huwag tatawag na ama? Bakit si Apostol Juan tumawag na ama? Kasi ang subject of the sentence sa 23:9 ng Mateo, hindi ang mga Katoliko, na siyang mga apostoles, kundi yung mga paimbabaw na iskriba at pariseo, gaya ng Baptist Church.
Bakit? Sapagkat pumunta ka lang sa Kapitulo 23, makikita mo na eh. O sa 15, sapagkat 23:9 yan, punta tayo sa 15. Ganito ang ating mababasa. Sabi ninyo, mga iskriba at pariseyo. Therefore, yung subject of the sentence sa 23:9 ng Mateo, na huwag tatawaging ama, yung mga iskriba at pariseyo. Bakit? Mga paimbabaw. Sapagkat ginagawa ninyong makaiba yung anak pa ng impyerno kaysa inyong sarili ang inyong mga inaakay. Sa papaanong paraan? Sa pagsisinungaling. Gaya ng Baptist Church. At yung pagsisinungaling sa 8:44:1, hindi nasang galing sa Diyos yun, kundi sa demonyo. Kaya ang sabi ni Kristo, ginagawa niyong makaiba yung anak ng impyerno. Ano yung isa sa uri ng kasinungalingan? Ang sabi ni Pablo sa 12, dito sa 1:25 ng Roma, ganito ang ating mababasa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisambat naglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ibig sabihin, yung paglingkod sa nilalang, gaya ng ginagawa ng mga iskriba at pariseyo, kaya sinabihang ginagawang makaiba yung anak pa ng impyerno, ang kanilang sarili, kaysa kanila, yung pagsamba sa nilalang. At isa sa uri ng pagsamba sa nilalang, na ginagawa ng mga iskriba at pariseyo, yung nasa 23:9 ng Mateo, na itinuturing nila ang kanilang mga guro na parang ama na nasa langit. Kaya ang sabi ni Kristo, huwag ninyong tawaging ama sino man tao sa lupa. Ibig sabihin, huwag mong iyahampi yung Panginoon mong Diyos sa mga pari nyo, mga iskriba at pariseyo, sa mga pastor ng Baptist. Iskriba at pariseyo pala kasi parang iskriba at pariseyo ito eh. Paano makapanira? Puro kasinungalingan eh. O ngayon, anong sabi ng ating Panginoon Kristo? Iisa lang ang inyong ama sa makatwid bagasya na nasa langit. Sapagkat ang akala ng mga iskriba at pariseyo, kapatid na Noel, mga kababayan, na yung kanilang mga guro ay siyang ama na nasa langit. Kaya nabasa natin sa Kapitulo 15, ginagawa niyong makaiba yung anak pa ng impyerno. Bakit? Dahil kasinungalingan ng ginagawa eh. Na siyang sa 1:25 ng Roma, pagsamba sa nila lang. Nang akala nila, ama na nasa sa langit, yung pinaglilingkuran nilang mga guro. Kaya wag mong tatawaging ama. Therefore, ang konteksto niya ni Kristo, wag mong iahambing na parang ama mo sa langit, yung mga guro mo, gaya ng pastor ng Baptist. Ngayon, bawal ba talaga tumawag na ama? Lalabas yan, may kontradiksyon. Bakit? Si Apostol Juan tumawag na ama sa pananampalataya. Si Marcos, tinawag na ama si Pedro. Bakit? Babasahin natin sa 5:13 ng unang Pedro. Binabati kayo ng nasa Babylonia at mga hinirang at ni Marcos na aking anak. Ibig sabihin, si Apostol Pedro, tinawag na anak si Marcos. Tanong, meron ba sa Biblia na ipinanganak ni Pedro si Marcos? Wala. Ngayon, bakit tinawag na anak? Dahil anak niya sa pananampalataya si Marcos. Ngayon, kapatid na Noel, halimbawa ako si Pedro, ikaw si Marcos. Kung tinawag kitang anak sa pananampalataya, anong tawag mo sa akin? Ama. Kaya, ang tanong ko sa iyo, kapatid na Noel, kung si Pedro sa 5:13 ng unang Pedro, tinawag na anak si Marcos sa pananampalataya, ano sa tingin mo tawag ni Marcos kay Pedro pagdating sa pananampalataya? Ama. Ngayon, may contradiction ba doon sa 23:9 ng Mateo? Wala. Sapagkat ang subject of the sentence, pastor, mga kababayan, sa 23:9 ng Mateo, na huwag niyong tatawaging ama, yung mga iskriba at pariseyo, na ang konteksto, inihahambing na nila na ang kanilang guro ay parang ama sa langit. Yun ang konteksto nun, pastor. Sana naman to, pastor, nag-aral-aral kayo konti ng exegesis. Di ba? Nag-aral-aral kayo konti ng theology, pastor. Hindi kita hinahamak. Bakit? Kasi sinungalingan na yung pinagsasasabi mo eh. Hindi na nakakatuwa yan eh. Paninira na sa simbahang Katoliko yan. Personal na masyado yan. Kaya hinahamon kita ng diskusyon, pastor ka. Kakasa ka ba? Paulit-ulit na tayo eh. Kakasa ka ba? O pag hindi ka kumasa, sa demonyo ka talaga. Ikaw ang kinatubaran ng 8:44 na sinungaling na, manloloko pa, at 24:24 pa ng Mateo, yung bula ang propeta, na wala nang ibang ginawa, kundi magmalasakit, hindi sa mabuting akala. Kaya nang sabi ni Pablo, kaya napakasinungaling neto. Hindi sa Diyos ang ginagawa neto. O ngayon, sumisigaw ako, utos ito, 58:1 ng Isayas, na ang manifestasyon sa bagong tipan, sa 1:13 ng Tito, sa waying may kabagsikan sila. Bakit? Dahil gigiba tayo ng mga maling kuta eh. Nasa 2 Korinto 14:5 eh. Hindi mo naman pwedeng gibain kung tatapik-tapikin mo lang ng ganyan. Pag sinabing giba, talagang gigibain mo ng ganyan. Sapagkat utos yun. Kaya pastor, talagang gigibain kita pagdating sa aral, pag nagkaharap tayo, sinasabi ko sa'yo.
Didiskusyonin kita, ikaw, anong gagawin mo pag nakita mo? Didiskusyonin ko to. Hahampasin kita ng aral. 2:27 na Apokalipsis. Hanggang meron. O, di ba? Nanggigigil na kami sapagkat personal ang ginagawa mo. Na pag tinanong ka naman, hinamon ka naman, hindi ka naman magre-response. Wala pala ito. Patay ang pananampalataya mo. Lalabas yan. Kalaban ka ni Apostol Juan eh. O, 3:18 ng unang 1. Ngunit kung mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita. Hindi naman, kundi ng gawat katotohanan. Kaya, pastor, gumawa ka, huwag kang puro daldal. Panindigan mo yung sinasabi mo sa simbahang katoliko kung talagang may bayag ka. Biruin mo, bata lang kami. Nagtatago ka sa aparador dahil sa amin. Paano kaya pag mga elder pa namin ang humarap sa'yo? Saan ka na magtatago niya? Sa ilalim ng lupa. Kaya tandaan mo, hanggat ang content mo, hanggat ang tinuturo mo sa mga kababayan kong taga-Binyan at sa social media tungkol sa aral ng simbahan, hindi kita tatantanan, tandaan mo yan. Magkikita tayo. Yan ang ginagarantiya ko sa iyo. Ngayon, patuloy tayo. Nilabag ba nating mga Katoliko ang 23:9 ng Mateo? Hindi. Sapagkat ang subject of the sentence doon, mga skribat pariseo, hindi mga alagad. Dahil kung absoluto ito na para sa lahat, pagdating sa pananampalataya, si Marcos tinawag si Pedro na ama sa pananampalataya sa 5:13 ng unang Pedro, sapagkat ang tawag ni Pedro kay Marcos ay anak pagdating sa pananampalataya, hindi niya anak sa laman. Ganoon rin si Apostol Juan sa 2:13 ng unang 1. Na sinulatan niyang mga alagad, mga apostoles na tinawag niyang mga ama. Walang contradiction diyan. Dahil ang subject of the sentence yan, mga iskribat pariseyo. Hindi naman kami iskribat pariseyo. Kayo ang iskribat pariseyo na mga paimbabaw. Bakit? Sapagkat inyong ginagawang makaiba yung anak pa ng impyerno kaysa inyong sarili, inaakay ninyo. Dahil kasinungalingan po ang pinagtuturo ninyo, pastor. Kawawa mga miyembro mo. Niloloko mo. Tinitwis mo ang aral katoliko. Ngayon, meron pa siyang patutsada, kapatid na Noel, pagdating sa Eucharistia. May hamon siya eh. Ang sabi niya, pakinggan, mas mabuti, pakinggan natin. I-play natin mga kapatid at pakinggan nyo kung ano ang kanyang hamon pagdating sa Eucharistia. Talagang galit sa katawan ni Kristo ito eh. Pakinggan nyo. Nakuha po ng protestante yung ganyang parang traditional na thinking. Although hindi kasing lala ng Catholicism. Okay? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Noong unang pag-aaral natin, kahit patingnan nyo pa sa chemist. Ano ang ibig sabihin ng chemist? Chemist na asa. Kahit patingnan mo sa chemist, yung mga nag-aaral ng mga chemicals, chemist, kahit ipasuri mo pa yung ostya na yan na binasbasan ng pare, still tinapay pa rin yan, sabihin sa'yo ng chemist. Tinapay ho, hindi nagbago. Hindi ho naging laman ni Kristo, hindi naging flesh. Abay, mag-aalang nga kakainin kung naging katawan nga ni Kristo ito. At yung katas ng ubas, hindi nagbago. Tanong mo sa mga chemist. Mag-dare silang ipacheck kung talagang naging dugo ni Kristo yung katas ng ubas o talagang naging katawan ni Kristo yung osya. At sasabihin siya ng chemist, hindi. Nanatiling tinapay yung osya, lagi nanatiling wafer, at nanatiling katas ng ubas o alak yung nasa kopa. Amon niya. Yung Eucharistia daw, ipatingin daw natin sa chemist. Ang sabi niya, kay Mrs. daw. Ano kay Mrs.? Tinan mo. Talagang pag magsalita ito, nagpapatawa pa eh. Hindi naman nakakatawa yung jokes eh, no? Napaka-corny eh. Saan kaya niyang baul pinulit yung jokes niya, kapatid na Noel? Biro mo, pagsamba sa Diyos, ganun gagawin nyo. Lalabas niyang kaululan yon. Basahin natin ang 2:2 ng Ecclesiastes. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulul. Malamang, kinukontra natin ang sarili natin, kapatid na Noel. Hindi. Dahil ang sabi sa Galatia, mga galak kayo sa galak ng pagtatagumpay. Kaya tumatawa tayo para sa pagtatagumpay. Samantalang sila, tumatawa sila sa walang kabuluhan na paraan. Biro mo, chemisis, binigyan ng interpretasyon yung chemistry. O yari ka sa mga scientist niya, baka turukan ka. Ngayon, kapatid na Noel, ang sabi niya, tignan daw natin ang resulta kapag itines sa chemist o sa chemistry, yung Eucharistia na binasbasan daw ng pare. Kung ito ba'y naging dugo. Kaya nga may tinatawag tayo na, kapatid na Noel, na Eucharistic miracle, lalo na yung nasa Lasao, Italy. Ngayon, panoodin natin mga kapatid, yung documentary o yung pag-aaral ng mga eksperto kung ano ba, naging laman ba talaga
yung Eucharistia o yung ostya na siyang katawan ni Kristo, na malinaw naman na sinabi niya sa 26:26 ng Mateo na ito ang aking katawan. O panoodin natin ang documentary o short documentary, mga kapatid. Huwag kayong aantukin, bagamat mahaba ito, dedicated dito sa mga pastor na ito, lalo na itong nasa Binyan, ang pag-aaral o pagsusuri ng mga eksperto patungkol sa banal na Eucharistia, lalo na yung nasa Lascaux, Italy. Panoodin natin. Ang tanyag na propesor at doktor na si Dr. Eduardo Linoli. Siya ay propesor ng anatomy at pathological histology, gayon din ng chemistry at clinical microscopy. Siya din ang pinakapinunong doktor sa lahat ng mga ospital ng Arezzo. Ang naging assistant niya ay si Dr. Ruggero Bertelli, isang dalubhasang propesor ng human anatomy sa Siena University. Ang investigasyon ay ginamitan ng state-of-the-art technology at kumpleto sa dokumentasyon kasama ang mga microscopic photographs. Iprinesenta ni Dr. Linoli ang resulta ng kanyang investigasyon at ang kanyang mga natuklasan noong March 4, 1971 at ito ay ipinublish sa Quadernis Clavo di Diagnostica Clinica e di Laboratorio noong September 1971. Sa pag-aaral ni Dr. Linoli, kinumpirma niya na ang laman ay totoong laman at ang dugo ay totoong dugo at pareho itong galing sa buhay na tao. Ang laman ay walang dudang galing sa puso. Nakita niya sa specimen ng laman ang mga sumusunod na bahagi ng puso, ang myocardium, endocardium, vagus nerve at left ventricle. Namangha si Dr. Linoli sa pagkakahiwa ng laman na kanyang ineksamin. Sinabi niyang isang dalubhasa lang na may ekspertong kamay ang kayang kumuha ng ganoong klaseng hiwa ng tissue na galing sa puso. Kinumpirma rin niya na ang mga namuong dugo at ang dugong nasa specimen ng laman ay parehong may blood type na AB positive. Nakita rin sa dugo ang mga minerals na chlorate, phosphorus, magnesium, potassium, sodium at calcium. Nakitaan din ito ng protina na may kaparehong proportion na gaya ng sa ordinaryong dugo ng tao. Ang komposisyon ng dugo ay tumutugma sa dugo ng buhay na tao na kinuha lang ng araw ding iyon. Walang nakitang anumang material o chemical gaya ng preservative sa dugo at sa laman, kaya kamangha-manghang tumagal ng mahigit 1,000 taon na nakapreserba ang nasabing dugo at laman sa natural nitong estado. Kapatid na Noel, napakinggan natin yung documentary. Talagang mga dalubhasang anatomy, anatomy doctor ba yung kapatid na Noel? Mga chemistry po, o higit pa sa chemistry yung mga nagsuri Na yung nangyaring Eucharistic miracle sa Lascaux, Italy, mga kapatid, yung ostya mismo na siyang katawan ni Kristo, naging dugo at laman ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi daw pwede basta-basta, kasi pag kumuha ka ng laman, kapatid na Noel, galing puso, automatically, yung mga blood vessels nito, mamamatay Iyon, 1,000 years na, o 100 years na. Yung DNA, tsaka yung mga blood vessels, buhay pa rin, na parang ngayon lang rin kinuha. Patunay yun, na yung ostya, o yung katawan ni Kristo, ay literal na katawan ni Kristo. Sapagkat wala namang sinabi si Kristo, na ito ay simbolo ng aking katawan. O basahin ulit natin ang 26:26 ng Mateo. At pinagputol-putol niyang tinapay at binigay sa mga lagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Pag sinabing ito, yung subject of the sentence doon, yung hawak niyang tinapay. Sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo, hindi naman nakahawak sa sarili niya. Na sinabi niya, ito ang aking katawan. Ang sinabi niyang kanyang katawan, yung osya o yung tinapay. Kaya nagiging literal na katawan ng ating Panginoon Jesucristo yon once nabasbasan at bendisyonan ng pare. At yun ang ginagawa ng mga apostol. Ang takot lang naman sa karunungan ng Diyos, 1:24 ng unang Korinto at sa katawan ni Kristo, yung mga demonyo. Biruin mo, hindi ka naniniwalang katawan ni Kristo yun. Napakalinaw na nga sa 26:26 of Book of Matthew na sinabi ng ating Panginoon Kristo, itong aking katawan, ayaw mo naman maniwala. Di antikristo ka talaga niyan, pastor. 12:48 ng 1, dahil tinatakwil mo yung salita ni Kristo. At patunay lang yon na sumasa atin si Kristo sa pamamagitan ng presensya ng banal na Eucharistia. Kaya meron tayong tinatawag na Eucharistic miracle. Bakit? Dahil ang pangako ng ating Panginoon Kristo sa 28:20 ng Mateo, ganito ang ating mababasa. Ako'y sumasa inyong palagi
hanggang sa katapusan ng panahon. Eh, di pa naman umuulan ng apoy, kapatid. No? Eh, kung umulan ng apoy, sana dumirekta na dun sa kapilya. Ito kami asteroid, no? Scout zombie, ano? O, di ba? Kapatid na Noel, tapos na ba panahon? Hindi ba? Umuulan na ba ng apoy? Hindi ba? O, nasa atin pa si Kristo. Nasa atin. Sapagkat hindi sa atin naalis si Kristo. Dahil lang sabi pa ni Pablo sa 13:5 ng ikalawang Korinto, hindi nyo ba alam na si Hesus Kristo'y nasa inyo? Ibig sabihin, nasa atin si Kristo. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng tinapay na pinagputol-putol niya at binigay niya sa mga alagad na siya dapat gawin during congregation o tuwing unang araw ng sanglinggo o linggo. Bakit? 27 ng gawa at tuwing unang araw ng sanglinggo nang kami magkapisan at pagputol-putulin ang tinapay. Ibig sabihin, ang mga apostoles, tuwing unang araw ng sanglinggo o linggo, nagpuputol-putol sila ng tinapay. At ayon mismo kay Kristo, sa 26:26 ng Mateo, ito ang aking katawan. Hindi naman sinabi na ito ang simbolo ng aking katawan. Kasi kay Pastor, simbolo daw eh. Wala namang sinabing simbolo. Literal lang, hawak na nga ni Kristo eh. Alam nga naman hawakan yung ano mo. Yung Kristo mo na lang sana yon, Pastor. Dahil bulaan ka, pati Kristo mo bulaan eh. Wala naman tinayong baptist si Kristo eh. O masahin natin. 24 Paano magsisipare itong mga bulaang propeta at bulaang Kristo? Yung Kristo niya na lang yun. Gusto ibahawakan. Pero yung Kristo natin, o yung Kristong totoo, na ayon sa Biblia, na siyang nagtatag ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, na siyang Iglesia ni Kristo, napakalinaw eh. Hawak niya yung tinapay, sinabi niya sa mga lagad, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Ito ang akong lawas. Sa Cebuano. Sa Chinese, hindi ko alam. Baka alam ni Pastor. Kaya mga kapatid, kung magsusuri tayo, hindi tayo maloloko ng ganitong klaseng pastor eh. Ngayon, meron pa siyang patutsada. Dami niyang patutsada eh. Panoodin na lang natin, kapatid na Noel. Mas maganda. Meron siyang patutsada tungkol sa ugali daw ng mga Catholic o ugali ng mga Katoliko. Pakinggan niyo ang kanyang patutsada. Dahil tinira niya na naman yung Eucharistia eh. Bagamat kinasahanan natin yung hamon niya na ipati sa chemistry, hindi lang sa chemistry, pati sa mga biologists. Hindi lang sa biologists, kundi sa master ng anatomy. Anatomy ba yun, kapatid na Noel? Anatomy. Doktor pa yun ha. Pinaka-professor ng anatomy ang nagsuri. Na napatunayan na yung ostya naging laman talaga at naging dugo sapagkat yun ang katawan ni Kristo. Literally, not symbolically. May natutunan na naman si Pastor. Palakpak! May maituturo ka na naman. Baka mamaya meron ka ng ostya yan. Nagbabasbas ka na, Pastor, ha? Kaya, mga kapatid, i-play natin ang kanyang paninira pa tungkol sa ating mga Katoliko at sa ugali daw ng mga Katoliko. Sapagkat masyadong malinis itong taong ito eh. Pakinggan natin. Sabi nila, yan ay katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. Pero paglabas, balik po sila sa maraming mga bisyo. Nakuha niyo po? Balik sila sa pangangalunya, balik sa pagsusugal. Balik sa maraming mga kasalanan. Sa nightclub, balik. Balik sa pang-aaway. Notice ang ating basa, napakagulo. Mainly, marami po dyan ay mga taong sinasabing sila Kristiyano at sumisimba sa Roman Catholic Church na hindi naintindihan kung ano ang pagiging spiritual na tao. Di ba ang gulo-gulo ng ating bansa? Pero marami dyan Katoliko. At napakinggan natin kung talagang yun daw ay katawan ni Kristo, mayroon naman siyang hamon. Bakit daw mga Katoliko paglabas ng simbahan, balik sa pangangalon niya, balik sa pagsusugal, balik sa pag-iinom, unang-una may kalayaan tayo eh. Anong pakialam mo? Gusto mo yata higpitan eh, lalabas niya, marunong ka pa kay Apostol Pablo. Basahin natin ng 5:13 ng Galacia. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, kaya may kalayaan tayo kung anong gagawin natin. Pero ang importante, ugaliin natin kung ano ang dapat ugaliin sa tunay na simbahang nasa Biblia na siyang purpose ng tao, kaya tayo nilalang ng Diyos. Basahin natin ng 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig ikay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang utos sapagkat itong katungkulan ng tao. At yung katungkulan ng tao na siyang pagsunod sa utos ng Diyos, yun ang dapat ugaliin sa tunay na simbahang nasa Biblia. At never kinonsinti ng simbahan na magsugal ka. Never na kinonsinti ng simbahan na magsyabo ka, magmariwana ka, maglasing ka sapagkat yan ay bawal ng Biblia.
Bagamat ang sabi ni Pablo sa ikalawang Timoteo, unang Timoteo, huwag ka kaiinom ng tubig lamang, uminom ka rin ng kaunting alak, ang bawal yung maglasing. Sapagkat yun ang nasa 6:9 ng unang Korinto na gawa ng laman o gawain ng mga liko na hindi dapat ugaliin sa tunay na simbahang nasa Biblia. Ngayon, bakit mayroong ganyan mga Katoliko? Kung yan talaga yung katawan ni Kristo, may kalayaan tayo eh. Pero yung kalayaan, huwag magiging kadahilanan sa paggawa ng laman. At yun ang ginagawa ng mga ibang kapatid. Tanong, nabago ba sila? Nabago sila. Pero may kalayaan tayo kung ano pwede natin gawin sapagkat lahat naman ng tao nagkakasala eh. Ito yata hindi nagkakasala eh. Lalabas yan, wala sa katotohanan tong pastoratoy na to. Babasahin natin ang 1:8 ng unang 1. Sapagkat kung ating sinasabi tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili, pastor. Dinadaya mo yata sarili mo, wala ka yatang kasalanan. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya, malinaw na malinaw. Hindi yata sila nagkakasala. Parang parehas yata sila ng doktrina nito ni Dayuhan na iglesia ng sulpot na sumulpot noong 2020. Kaya nga ang tawag ko dyan, iglesia ng COVID-19. Hindi na yata mga nagkakasala. Patunay yun na wala sila sa katotohanan. Ngayon, patunay na nasa katotohanan tayo. May Diyos na nagpapatawad sa atin sa 4.32 ng Epeso. Nagkakasala tayo. Bakit? 7.20 ng Ecclesiastes. Tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Bagamat tayo, tumatanggap tayo ng banal na Eucharistia, nauulit pa rin natin yung mga kasalanan na alam nating masama, patunay lang yun na sa Diyos tayo sapagkat lahat ng tao ay nagkakasala kahit matwid. At ang definisyon ng matwid sa Biblia, 1:6 ng Lucas, ganito po ang ating mababasa. At sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos na nagsisilakad ng walang kapintasan sa lahat ng mga utos at palatuntunan ng Panginoon. Therefore, ang definisyon ng matuwid ayon sa Biblia, yung sumusunod sa utos ng Diyos. Ngayon, kung ang definisyon ng matuwid ayon sa Biblia ay sumusunod sa utos ng Diyos, utos man na tumanggap ng katawan ni Kristo? Hindi. Utos. Katunayan, 27 ng Gawa, tuwing unang araw ng sanglinggo, obligado tayong tumanggap ng katawan ni Kristo. Ngayon, obligado tayong tumanggap ng katawan ni Kristo tuwing unang araw ng sanglinggo na siyang pagsunod sa utos ng Diyos at pag sumunod tayo sa utos ng Diyos, konsideradong matuwid tayo. May possibility ba tayong magkasala o hindi? May possibility. Sapagkat pag sinabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Hoy, pastor, huwag ka magmalinis. Nung nakaraan nga dyan sa Cavite, may inarestong pastor ng Baptist eh. Gusto pang tumalon sa bintanang walang yung pastoratoy eh. O meron naman dyan sa Pampanga, minumolesta daw yung mga kabataan. O pastor ng Baptist yun ha. O kaya kayong nagpapahirap sa Pilipinas, hindi kami mga Katoliko. Hoy, kapal ng pagbumuka mo. Dahil lahat ng tao nagkakasala. At never kinonsinti ng simbahan na maglasing ka, mambabay ka, magsyabo ka, magmariwana ka, sumama ka sa riot. Makipagsuntukan ka sapagkat walang aral niya ng simbahan. Dahil ang utos, 13:2 ng unang Korinto, pag-ibig. Kaya nga merong kantang, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw. Ang Baptist, binabago niya ako every Sunday, binabago niya ako every Saturday. Bakit? Kasi pag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes na, wala na, balasubas na. Katangahan yan. Kaya, ang simbahan, sabi nga ng isa nating santo, ay ospital ng makakasalanan o mga makasalanan. Kaya tayo nagsisimba para patawarin tayo ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan sapagkat kahit sumusunod tayo sa utos ng Diyos, konsideradong matuwid tayo sa 1:6 ng Lucas, hindi pwedeng hindi tayo magkasala. Kaya nga ang sabi sa kanta, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw. Sa Baptist, binabago niya ako every Sunday. Binabago niya ako every Monday. Maganda gawa ng music video ito mga ito. Huwag na bro, sayang lang boses natin sa mga demonyo na yun eh. Ngayon, mga kapatid, sana nagustuhan nyo ang ating komentaryo at ang masasabi natin sa pastor na ito, isa pa, pastor, hindi ka namin tatantanan. Oh, wait lang, bago tayo makapagtapos, may sinasabi nga pala siya. Marami daw tunay na iglesia. I-play natin mga kapatid, tingnan nyo. Hindi ibig sabihin, pag wala kang pangalang Baptist, hindi ka tunay na iglesia. Hindi. I believe maraming tunay na iglesia dyan, nakapareho ng ating panindigan na hindi. Marinig ka sinabi niya. Hindi lang pala pastor ito, kubidyante rin pala, no?
Sabi niya, naniniwala daw siya, may sariling paniniwala. Hindi paniniwala ng Biblia na marami daw tunay na iglesia. Aba, marami. Sa Biblia, ilan ba? Basahin natin sa 1:18 ng Kolosas. At siyang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Singular o plural? Singular. Bakit? Katawan. Hindi naman sinabing mga katawan para sabihin mo maraming tunay na iglesia. At hindi kayo yun, hoy. Never kayo naging tunay na iglesia. Leche. Bakit? Kailan lang kayo itanutag eh. May vision. Katunayan, hindi ko lang ma-play. Titignan ko kung nandito sa ating linya yung kanilang... Ayan, kailan ba sila nagsimula? Basta, mayroong record yun. I-play na lang sa part 3. Tama. Ngayon, ang sabi niya, marami daw tunay na iglesia. Lalabas doon, maraming katawan si Kristo, isa yung ulo. Kabira, Voltes 5 yata yung ano nito ah. Voltes 5 yata yung Kristo ni Pastor ah. Sabi niya, I believe, marami daw tunay na iglesia. Marami ba lang katawan si Kristo, tapos isa yung ulo. Oy, nako. Mali, Pastor. O, basahin natin sa 16-18 na Mateo. Total, ang haba na ng video na ito, dapat iniiklian lang kasi mga wala namang kwenta-aral ito eh. Ano sabi? Sa 16-18 na Mateo, ay kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, hindi aking mga iglesia. Dahil pag sinabi, mga iglesia, aming katawan si Kristo, isa lang ang ulo. Pasa-pasa yun. Ano yung Angry Birds movie? Mga ulo-ulo lang, tapos ang daming katawan. Kaya, kayo na bahala magsuri, mga kapatid. Maniniwala ba tayo sa ganitong klaseng mangangaral? Maniniwala ba kayo sa pangguguyo at paninira sa simbahang katoliko ng ganitong klaseng pastor na hindi alam ang kanyang sinasabi? Maaari, hindi na tayo magtataka, kapatid na Noel, gaya ng nasa 4:4 ng 2 Korinto, sila yung binulag ng Diyos ng sanglibutan. Basahin natin ang huling talatang babasahin natin, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisampalataya. Dahil tumalikod siya sa pananampalatayang katoliko, wala na siyang ibang tinapik kundi ang simbahang katoliko, pero hindi historically speaking kundi history chismis. Diba? Kaya ako po si kapatid na Jared, kapatid na Noel. Ako po si kapatid na Noel Ramos, Catholic Faith Defender. At dito na po nagtatapos ang ating programa sapagkat wala na tayong maraming oras. Salamat sa Diyos mga kapatid.